Pero isa rin sa mga naramdaman ko, nung soloist, yung first day class back natin dito. Para ako nag-upgrade. Para ako nagkaroon ng Solo leveling, no? Oo, para ako nag-upgrade. Parang mas confident ka Oo, tumayo. parang mas confident. Mayroon siyang boost na Oo, binibigay. ganyan, boost. Yes, and welcome again to another episode ng Ballet Podcast kung saan hindi lang basta ballet shows or ballet performance yung pag-uusapan natin. Yes. Pag-usapan din natin yung buhay ng mga ballet dancers sa likod ng stage, sa labas ng stage, sa kanilang mga bahay, lahat ng drama, comedy, action, whatsoever. Yes, from Tito Trauma. Sayaw mo? Chika namin. Yung laway mo. Hindi laway yun. Ito yun, oh. Yung Ayan ba tubig yan? na ito. Ayan, Grabe ayan, naman yung sige, laway. Hindi yun. Grabe. Nakita ko kasi may gumanon eh. Oo, pero hindi laway yun. Yan. So, nung nakita nyo guys, medyo iba yung venue namin ngayon. Mhm. Medyo nasa comfy era na kasi kami ngayon eh. Ayaw na namin umuupo sa sa upuan. So ngayon, yun nga. Anong balita sa'yo? Kamusta ka naman? Medyo matagal-tagal din tayong hindi nag one-on-one eh. Nag-shot na tayo. Dalawa lang, no? Kamusta ka naman? Okay lang naman. Ito, katatapos lang ng show ng Dumaguete. Yeah! Unexpected! Yeah. Unexpected tayo na. Guys, na-promote tayo to soloists. Yan. So ngayon, dalawa na kami soloist Yes, na naman. nag-podcast. Yes, the best. Kamusta, anong feeling ng isang soloist para sa'yo? Ngayon, Kamusta naman? I mean, sa akin, nung una kasi, hindi siya nag-sink in kagad. Kasi nga, totally unexpected siya eh. Parang, nung kumuha kasi si Ma'am Liz ng mic, yung director natin, kumuha ng mic, akala ko, she's just going to thank Dumaguete. Kasi, Yeah. Kasi usually ganun siya, di ba? oo, ganun eh. Parang 6 shows ng Swan Lake. Hindi Superhuman madali kami yun. nun, Oo. pare. Lalo na yung girls, mas naano ako sa girls eh. Naaawa ako sa girls. Kasi nga, 6 na sunod-sunod eh. Ganyan na In 3 araw. days yun, ah. In 3 days. Kasi ang original plan talaga is parang dalawang show sa isang araw, tapos kinabukasan isang show. Kunyari, lagyan natin ng day para hindi malabo. Kunyari, Tuesday, 2 shows. Depende na yan kung anong time. Tapos, pagdating ng Wednesday, 1 show. Thursday, 1 show. Friday, 2 shows. Kunyari, ganun lang yung day. Pero since nga nagkaroon ng problem sa transpo ng natin Mga ng props, ganyan, sets, ganyan. So, ang nangyari, nag-adjust lahat ng show kasi nga, delay na pumunta yun sa Dumaguete. Nangyari ngayon, kunyari, Tuesday, 2 shows, Wednesday, 2 shows, Thursday, 2 shows. Basta 3 consecutive days kami nun na sunod na nagsushow. 2 shows. Dahil lang yun sa naapektuhan yung logistics nung mga props namin. Dahil nga, during that time, bagyo pa eh. May bagyo. Nakalimutan ko na kung anong pangalan ng bagyo. Ewan ko, yun. basta. Yun. Parang 3 bagyo din nasa yung pumasok sa Pilipinas. Actually, sa Dumaguete naman, sobrang tuyo. Ang init din. Ang init doon. Ang problema lang kasi, since yung mga sets and props manggagaling dito, hindi sila makaalis kagad. Kasi nga, dito bumabagyo. Yun naman. Pero yun nga, pagdating nga doon sa dagat ng sa Dumaguete, ganyan, siguro kalmado na. Yun lang, na-delay lang talaga siya. So yun, parang superhuman kami nun. So pag nakita nyo yung mga, lalo na kasi siya female-dominated classical ballet siya, mas nakakapagod siya sa girls. So, naririnig ko nun, nag-iiyakan na sila sa likod. Grabe yung iyakan nila grabe nun. yung breakdown nila nun. Although naman, may rest. Ang maganda naman doon, may rest naman siya ng matagal in between shows. Hindi naman siya yung sobrang hindi magkasunod. Like, kunyari, mga 3 hours yata, 3 hours or 2 hours yung pagitan between first show and second show. Kunyari, ang first show kasi namin nun is 10.
Usually 10, 10 yan, yan. 10. Sa dalawang araw ata, Oo. 10 na ata yung lagi nating Oo, show. yun. Tapos yun, mga 3 hours. So, pwede pa, ang maganda rin doon kasi is sobrang lapit ng hotel na tinutuluyan namin sa school, sa Silliman University. Shoutout sa Silliman Yes. University. Sino ba yung sinashoutout? Yan. Okay, issue pare, yung Silliman University. Shoutout po sa inyo. Thank you for accommodating Yeah. us and thank you for inviting Banoy Manila. Going back, kamusta nga? Wait lang. Tapos yun na nga. Ito na kinikwento ko na nga muna. Okay. Tapos ayun din yung maganda doon kasi nga malapit yung hotel. So, kahit after ng first show, kung gusto mong matulog, pwede pa. Kasi nga sobrang lapit lang eh. Tapos, magkakaroon ng second class for the second show, ganyan, everything. Ganyan. So, Yun, mahirap siya, pero mahirap talaga. mahirap talaga. Kahit sabihin mo may rest, kasi syempre, fatigue yan. Kinabukasan din, tuloy-tuloy pa rin. So, Maaga rin yung gising. maaga. Pero, Grabe yung klase natin, 7. pero ang maganda rin doon kasi maganda yung audience. Yan. Maganda naman. For me naman, overall, maganda yung audience para sa akin. Kasi syempre, ang una kong na-feel, yung mga umagang audience, mga bata so kinikilig sila. So talagang hiyawan, ganyan. Doon ko na-appreciate na, sobra pala nilang na-appreciate yung ano. Iba rin mag-react yung mga bata kasi syempre, parang fantasy story ini-imagine siya. nila, ganyan. Lalo na pag si Siegfried, pati si White Swan, magdidikit na yung mukha, ganyan. Yung parang mamugikis, ganyan. Pero nung first show natin, mas nag-react sila sa Rothbard Kasi iba yung dating ni Rothbard. Which is shoutout kay Balagot. Yan. Kasi siya yung unang... Siya yung kapalitan mo dyan. ang nangyari kasi noon, palitan kami. Si Balagot sa first show of the day, then second show of the day, ako. Ganon yun. Palitan lang sila. Palitan lang kami nun. Yun. Yan. Sa tatlong araw, nagsaswanly kami ng 2 per day. Ganyan. And then, tas yun. Doon nauubos yung girls. So, ang ginagawa na lang namin, parang kinakausap namin yung girls. Ako, kinausap ko yung partner ko doon. Shoutout, Ana. Yan, kinausap ko siya talaga noon. Sabi ko, minsan na hinga ka lang, ganyan, or di kaya huwag mong masyadong i-pull up, ako na bahala sa'yo, bubuhati na lang kita kahit hindi ka gaanong tumalon. Sabi ko ganyan, basta mag-smile ka na lang. Ganyan. Kasi tinutulungan mo na. Oo, parang ako yung napapagod sa kanila. Sobrang nakakapagod. Pero, thank God natawid. yun naman yun. Yan. Basta yun Ako naman, bilang part ko naman as Rothbard doon, sobra akong nag-enjoy. Actually, nung nire-rehearse ko pa lang siya dito, ini-imagine ko na Parang kinakausap ko yung sarili ko habang nagsasayaw ako. Ganyan. Parang hindi ako si Rodney talaga. Sabi mo pa nga sa akin nung binigay sa yung role na yun, parang ang pagkakasabi pa sa'yo parang si Voldemort. Yung Voldemort. Yan, si Voldemort. Doon ako nagkaroon pa ng mas lalong malawak na idea kung paano ko siya gagawin. Yan. Kasi nga sa mga hindi nakakaalam, Potterhead kasi ako, sobrang fan ako ng Harry Potter. Kala ko ibahin mo pa yung sasabihin mo movie. Potterhead ako Talagang favorite na favorite ko yung si Ruben Chance. Kala mag-iiba pa Hindi, yun. So para sa akin, nag-click ka agad na, madali ko lang itong maipoportray. Ganyan. Madali naman yung Rothbard sa Act 2. Kasi appearance lang ako nun Totally appearance lang. Walang lift, ganyan. Tapos, sa Act 3 naman, okay lang naman din. Di naman siya ganun kabigat. Pero, sa tingin mo, ano yung pinakamahirap na part nung pagiging Rothbard mo? Ang pinakamahirap na part para sa akin nung pinotray ko yung part ni... Other than the steps, Oo. Is yung emotion. Pag nagsama yung emotion, pati yung steps. Sobrang nakakapagod, lalo na sa Act 4. Ganyan, sobra siyang nakakapagod. Kaya yun, yung unang show, sumablay. Ayun ba yung hindi mo nabuhat? Hindi mo nabuhat yung lead namin na Swan. Kasi nga, parang sa rehearsals dito,
And doon, bago din mag-show, parang nabubuhat ko pa siya. Tapos, nung first show ko, sobrang bigay todo talaga ako. Sobrang gigil, parang, alam mo yun, sa kulang na lang magsabi ako ng, kayong dalawa, hindi kayo pwede. Ganun talaga, kulang. Pero nasa isipan ko lang, tapos gigil na gigil yung muscle ko, ganyan. Tapos ayun na, pagdating ng lift, hindi ko alam kung ano nangyari, hindi nagsabay, parang ganyan. So, hindi naman siya bumagsak, ganyan. So, parang hanggang dito lang, tapos naibaba ko na. Hindi siya nagsabay eh. Sabi mo kanina, Ganyan. I mean, ina-acknowledge natin na mahirap siya sa girls. Pero kasi, is this your first time na may lead role ka? Well, hindi. Buong pagsasayaw ko ng balay. Like, full length. Full length. Is this your first time na meron kang role? Full length, paano ba to? Kasi, for me kasi kinukonsider ko na full length din yung Cinderella eh. Doon naman kasi ako doon eh, Duke. So, hindi, like, pag kinumpare mo sila, syempre mas mahirap yung road part. And, pag titignan mo rin yung character, yung emotion, yung steps, ito yung first ko. Yan yung first mo. Ito yung pinaka-first ko. And sa tingin mo ba, masasabi mo din, kasi sabi mo nga, nagbe-break, yung mga babae natin dun sa Dumaguete, nung Swan Lake, hindi lang naman na Swan Lake Light, nung production natin nung mahirap para sa kanila. Ikaw ba, nahirapan ka ba? Like, may time din ba na dinadoubt mo na, ay, shit, ang hirap na ito. Kasi first time mo na ganyan eh, na like, classical din. Classical, diba? Sa akin nun, hindi. Hindi naman. Wala ka namang kaba sa dibdib. Wala na akong kaba sa dibdib. Kinabahan lang ako talaga nung after ng first show ko. Dun na. Yung hindi ko nga nabuhat. Kasi nga parang all of a sudden, nabigla ako na, ba't hindi ko siya nabuhat? Usually, nabubuhat ko talaga siya. Ever since walang mintes, nabubuhat ko talaga siya. Ganyan. So, bakit nung show nangyari yun? So, doon na ako nagsimula magkaroon ng doubt. Doon lang talaga sa buhat na yun. First show yan First show yun. Mo? Doon sa Dumaguete. Especially kasi siyempre nandiyan pa yung pressure na binigay sa'yo yan, pinagkatiwala sa'yo. Tapos, siyempre, lead pa yung hindi mo nabuhat. Oo. Lead pa. Actually, natuwa din ako nung binigay siya sa akin kasi parang nagkaroon ako ng freedom kung paano ko siya ipoportray. Hindi siya fixed. Oo, na parang, eto, gayahin mo si ganito, eto, gayahin mo si ganyan. Hindi, parang nabigyan ako ng freedom. Pero meron pa rin mga guidance. Yun naman yung maganda doon. Nabigyan ako ng freedom, pero at the same time, may guidance pa rin. Diba, one of the reviews nga about sa'yo is, you portray it na different. Oo, ganyan. Na, andun pa rin yung guidance nila, Sir Jerry, yung mga teacher natin, rehearsal master, ganyan na, ito, medyo lakihan mo pa yung movement, or talagang, alam mo yun, kung kailangan mo magkaroon ng aura, magkaroon ka ng ganyan. Yan. So, doon naman ako natutuwa. Ganyan, kasi, nakapag ko parang nailabas ko talaga kung paano ko siya gustong okay naman. Yun naman yung maganda. I-portray. Ganyan. Pero may guidance pa rin. Ganyan. Tsaka natuwa din ako sa lalo na yung second show. Second show ko ng Rothbard. Bakit? Natuwa ako dun sa mga, kasi nga, ang nangyayari kasi doon is after ng show, hindi naman siya always, no? Pero nung second show kasi natin, no, after ng second show natin, parang magpipicture-picture tayo kasama ng mga bata. Ganyan. So, ako, yung mga leads parang naiwan sa harapan, ganyan, para magpicture sa mga bata, ganyan, or sa mga audience, ganyan. Tapos parang, natuwa ako kasi nung sinabi sa akin, nung nakita ako ng mga bata doon na sinabi nila, Kuya, ang galing mo, ganyan, parang, you're really like a villain, gumanon. So, parang ako naman, syempre, sabi ko, wow, ang galing. Ganon. Parang, nasatisfy ako na i-deliver ko yung ganong character. Ganyan. So, ayun yung pinakaunang tumatak sa isipan ko eh. Syempre, after nung first show na hindi ko nabuhat yung lead,
Sabi ko, syempre, sobrang down na down ako sa sarili ko na parang, ayoko na, wag na lang kaya, ganyan. Na parang yung kapalitan ko na lang kaya yung mag-show ng iba, the rest. Kahit doon na lang ako sa isa ko pang sayaw, ganyan. Pero sabi, nung narinig ko yung comment na yon sa akin, sobra akong, parang nabuhayan ulit ako na, hindi, kakayanin ko to. Sabi ko ganyan. Tsaka, yun nga, katulad din ng sinasabi mo sa akin nun, na yung mga girls nga hindi sumusuko eh. Ganyan eh, di ba? Diba? No, ba't ka pa susuko? Sabi mo ganyan sa akin. Sabi ko, o nga no, sige, laban natin. Laban na ganun. yan. Minsan lang talaga, darating talaga yung point na gano'n, na parang sobra kapanginan. Kasi, ano rin eh, parang yun nangyari sa first show. Para siyang mga kinakatakutan ko eh. Tapos nangyari, oo, yung parang bang nagde-daydream ka minsan, ganyan, or di kaya nag-overthink ka, or minsan napapanaginipan mo na hindi mo nabubuhat, ganyan. Tapos, nangyari siya. Tapos, isa rin sa nangyari doon na first show din to na napanaginipan ko or nag-daydream ako ganyan, is sumabit yung costume ko habang binubuhat ko siya. Which is nangyari din sa first show bago yung nangyari yung insidente na gano'n. Sabi ko, ba't ganun? Ba't parang lahat ng kinakatakot Kaya nga ko parang sabi ko sa'yo nangyayari? nun, may reverse psychology mo yung utak mo. Oo. Like, isipin mo, hindi ko, magagawa ko ata to Parang yun yung mangyari. Sinasabihan ko siya nun na i-reverse psychology niya naman. Para naman iba yung nasa Ganun, utak niya. ganun yung nangyari. Sabi ko, lahat nangyayari, hindi ko maintindihan. Ganyan. Pero okay naman siya sa'yo. Nasatisfy ka naman sa buong Dumaguete shows mo. Oo, kasi nakabawi ako sa huli. Kasi yung lead ng first show, siya ulit yung lead ng last show. So sabi Palong-palo ko, ka nun no? sabi ko, sige, bahala na. Sabi ko ganyan, ginawa ako, bumili ako ng Red Bull. Bili ako ng Red Bull, bili ako ng Alaksan, ganyan. Alaksan no? Oo, kasi nga medyo masakit na yung katawan ko eh. Ganyan. Tapos, bili ako ng Gatorade, ganyan. Talaga pang pa-hype, ganyan. Tapos, Kulang na lang talaga gano'n. Tapos, ayun. Yun na, nabuhat ko naman. Yan, maganda naman. Yun na. And the rest is history, no? The rest is history. Wait, enough naman sa akin. Ikaw naman. Kamusta naman yung show mo? Okay naman. Bilang jester. Actually, yung Dumaguete natin yun parang hindi ako in shape. Parang ano siya sa akin, medyo may pagkasablay kasi first show, second show, parang nung first show okay lang. Nung second show, wala talaga. Alam mo ba yung second show ko nun, yun pa yung time na videohan. Tapos nadulas ako sa stage. Hindi ako nakaikot. O Yung kasi talon halos ko. magkaano kami, magkasing cast kami. Lagi siyang second show. Yung second show ko nun, hindi ako makaikot. Yung mga talon ko, parang alanganin lang. So, yung down na down ako nun nung second show. Pero nung third, parang masyado kasi ako nag-iisip. Kasi meron tayong meron sa dancer na sa dancing naman ng dancing career talaga natin, mangyayari yung yung i-compare mo yung sarili mo na dapat ganyan din ako sumayaw. Kasi meron akong kasabayan, si Benedict. And talagang magaling naman siya. And dumating sa point na, syempre kami pinagsasayaw na pareho. And then dumating sa time na, syempre nakikita mo magaling eh. And doon ka rin nabuboost. Hindi naman kailangan kompetensya talaga na pangit na, pangit, yung negative competition, pangit man yun. So, kapag may magaling ka na kasama, syempre, gusto mo magaling ka rin. Kasi para mabigyan nyo ng magandang show. And then, all of a sudden, nung third show, naisip ko, kaya naman pinagkatiwala sa akin yung role na yun. Syempre, may nakita silang something sa akin. Hindi para gayahin ko yung ibang tao. Ganun siya. Kasi, naalala ko pa nun, nung nag-jester kami, syempre, si, Matrix. And then, ako gusto ko na mag-tricks. Pero nung na-realize ko siya, hindi naman ako nagustuhan ng director natin dahil sa mga ganyan. Dahil ako malinis, ganyan. I mean, hindi ko naman sinasabi na bad thing yun. Pero kasi, we have our own, dancing parang ikaw style. Si Rafael Perez dapat yan ka. Parang naano ako nung Dumaguete, parang nag-iibang persona ako na gusto ko ganito rin ako. Ganyan. So, it's a bad thing for me. Yung first 2 shows mo. Para sa akin, hindi siya maganda kasi meron akong sariling style. Mm-hmm. And dapat hindi siya mawala kasi yun yung
signature mo yung eh. signature ko. Oo, Kaya nung parang ganyan. third show, doon ako bumawi. Sinayaw mo siya As as ako. Rafael. Oo, as ako. Ganyan. Kung Like, ano yung... nag-enjoy ako noon. Mas pagod na pagod ako nung third show. Grabe yung pagod ko. Ang kulit ko sa stage. Ang angas nga nun eh, kasi hindi ko naisip na gawin yung, kasi ano yun, iniba yung choreo nun. Dapat daw, ikikiss ko yung Duke and si, ano nung, basta yung suggester may kiss part dun eh. Dapat daw ganun. Tapos napatawa ko yung ano, yung mga audience. And sabi ko, dat pala ginawa ko siya Sa nung third first show. Oo, sa first and second Hindi ko show. nakita yun, sayang. Sayang. So yun, masaya naman siya. And nag-enjoy naman kami sa Dumaguete. And yun, marami ring experiences. Sobrang satisfying yung... Oh, satisfying naman as it's a learning experience din. Ano no, ang daming... Oo naman, madami. Madami magandang tanawin, ganyan. Kasi, ano siya eh, parang probinsya type eh. Probinsya ng Visayas? Nagulat ako na Visayas na pala yun. Oh, Visayas na yun. Nasa medyo baba na talaga sila. Oo, so nagulat Tapos yun na nga, eto na, nangyari na, nagbabawing na tayo, kumuha na ng mic. Pero, eto rin naalala ko rin, sinabi ko sa iyo yun eh. Kasi nga parang, parang minsan napapaglimpse ako na nakikita kita. Lalo na yun nga, yung sikat na Alasikon sa Act 1. Ganyan. Parang, yun nga, medyo nahirapan ko ng first two shows. Ganyan. Di ba naalala mo, sinabi ko sa iyo na, Pangs, wag mo masyadong teknikan. Sabi ko ganyan. Parang mag-perform ka din. Ganyan. Masyado kasi ako masyado ko din siyang iniisip. Minsan kasi usually kapag nasa rehearsal lang, sobrang relax lang ako. Naglalaro ka lang. Pero syempre iba na sabihin natin, iba na rin yung stage tsaka performance talaga. Iba na yung feeling kasi may mga tao na rin nanonood. May pressure na and hindi mo rin maiwasan talaga na maging stiff minsan. Nakakatawa lang kasi parang ang tagal na natin nagpe-perform. Pero lagi pa rin nating nararamdaman yung ganung feeling. Oo naman. Hindi siya talaga mawawala No? Unless ikaw talaga yung mga superstar na sobrang gagaling na kahit kabahan, wala. Yung paggising kaya na magpasilyo. Paggising mo kaya na mag-variation. Wala eh. Ano tayo, mga nasa normal na tao pa lang tayo na level. Yung sa kanila, mga demigods na yan. So yun, madaming experiences and learning experiences. So yun, kumuha si Mamalis ng mic. Ayan na, yun na yung nangyari. Tapos, akala ko talaga, thank you lang. Acknowledgement. Yun yung ginawa niya nung una. Yun yung ginawa ng directress natin nung una. Parang, she thanked the Silliman University for inviting us again. Ganyan. Tapos, ako naman, hindi ako kinakabahan. Wala talaga akong expectation. Yan. Wala akong expectation. Tapos, nung sinabi niya na na there will be a certain movement in the company, sabi ko, oh my, gumagano ako. Pero kasi, nung moment ding yun, sobrang ako kasing hype eh. Kasi nung nabuhat ko yung lead na yun, yung lead natin sa Swan Lake nun, parang, pwede na akong umuwi, pwede na akong matulog. Ganun talaga yung feeling ko. So, parang, bahala na kung ano yung next na mangyari after ng show. Ganyan. Pero yun na, nung in-announce yung isa na magiging company member, yan. Tapos, congratulations din sa kanila, syempre. Kay Shami, yan, shout out. Tapos, in-announce din si Ainsley, kapatid ni Noah, yan, na magiging company member, ganyan. Tapos, sinabi ng directress natin. There will be from the new from company member to soloist, Ronnie Katubay ko. Uy, ako yung unang tumalo nun, pare. Hindi ko nakita kasi nasa gilid kita, pinakagilid. Grabe yung talon ko nun. Sabi ko, ako naman nakagal ako. Ayun yung una kong reaction. Sabi ko, totoo ba to? Sabi ko ganyan. Di ba ako nananaginip? Sabi ko ganyan. Ang ginawa ko, bawa ako ganyan. Bawa ako sa harapan. Tapos lumapit ako kay Ma'am Liz. Alam mo yung una kong sinabi kay Ma'am Liz? Sabi ko kay Ma'am, sa directress natin. Sabi ko, Ma'am, sure po ba kayo? Sabi kong ganyan. Kasi kung hindi po kayo sure, okay lang po kung babawiin. Yung sabi ko sa kanyang ganyan. Kasi gumano lang siya.
Tapos yun, nabaw na ako. Tapos din, congratulations din kay David. Yan, shoutout David. Nasa ano sila ngayon eh, AGP. AGP. Alam ko nanonood kayo ng podcast namin. Ayan. So, yes, yun nga, kasabayan ko naging soloist. Kasi nga naman, nakapag-uwi ng medal, Yeah, ganyan. Tsaka na-prove niya rin yung sarili niya. Kasi, for Paditrowa yung ginawa niya eh. Yung 6 shows natin eh. Ganyan. Actually, ano din yan eh, dahil consistent din naman siya. Yun din naman yun. Ikaw ba, sa tingin mo, ano yung mga factors bakit kinonsider ka ng mga directors natin to be a soloist? Sa akin daw, kasi nagkaroon tayo ng evaluation eh. So, ako, tinanong ko ulit, sabi kong ganyan. Parang, ano po ba yung reason? Kasi curious ako eh. Ano po ba yung reason bakit? Ang una kong tinanong noon, after na magsarado ng curtain, si Sir Jerry. Yan, shout out Sir Jerry. Yan, one of our rehearsal master. Yan, parang, and co-artistic director. No? Parang, ano po ba yung reason ba't niyo ako promote? Sabi kong ganyan. Sabi niya na na yung promotion mo hanggang dumagete lang. Ayun yung sabi niya sa akin. Yung promotion mo hanggang dumagete lang. Pagdating natin ng Manila, expired na yan. Sabi niya sa akin. Expired na. Sabi ko, ganun po. Sabi ko, ganun po ba? Dito na lang ako. Magtatayo na lang po ako dito. Branch ng Balay, Manila. Sabi ko ganyan. Pero kidding aside, sinabi niya na na nagagamit ka namin, ganyan. Tapos parang na-deliver mo naman yung yung roles na binibigay namin sa ganyan. Kasi nga hindi lang naman 'to yung first time nga na nagka-role ako. Okay. Ganyan. Like yan sa Cinderella, nag-joke ako, ganyan sa tatlong sa kwento ni Lola Basyang, ganyan. Nagka-role din ako doon, ganyan. And so on and so forth, ganyan. Sabi nila, isa daw sa pinaka kailangan ng isang dancer kahit sa anong trabaho is dapat self-aware ka. And gusto kong tanungin sa'yo, disregard mo na yung evaluation kung ano man yung sinabi nila sa'yo, kung bakit ka nila pinromote. Ito naman, wait lang, sasabihin ko din Ikaw yung sinabi ba? sa akin. Hindi. Sige. Ikaw ba, as a soloist, sa tingin mo ba, ano yung mga factors bakit ka naging soloist? Ikaw mismo. Kasi ano yan eh, alam mo dapat sa sarili mo din yan eh. Alam mo kasi, ganito sa akin yan eh. Parang, for me kasi, ito standard ko lang to. Sa'yo lang yan. Parang, ang soloist kasi is close na rin to being principal. Ganyan. So, para sa akin kasi, in my standard, kailangan kapag soloist ka. Which is, nasabi rin naman sa atin ni Sir Shaz dati, no, na ang lalaki kapag male ballet dancer ka, kailangan nakagagawa mo yung certain things. Like partnering, unang-una, tapos alasikon. Parang yun din yung naging standard ko. Ganyan, which is medyo nahihirapan ako sa ibang part doon. Ganyan, pero pwede naman siya matrabaho. Ganyan. So, ako, feel ko, kaya ako na-promote na soloist. Ganyan. Is yun nga, consistent ako. Tapos, parang binibigay ko naman lahat. Put efforts naman. Lahat na, kunyari, pag nilagay ako sa certain role, or kahit sa core, ganyan, talagang binibigay ko lahat. Minsan nga, sumusobra pa eh. Sinasabihan pa ako, Rodney, kalma ka. May ganun time. May beses ako nakarinig ng ganyan sa artistic natin, ganyan. Rodney, kumalma ka. Ganyan. So, parang, ewan ko, para sa akin yun lang. Yun lang, na consistent naman ako, tapos, binibigay ko yung best ko talaga. Hindi, tsaka other than that, reliable ka rin, diba? Pag binigyan ka, magagawa mo, diba? I'm just, parang, kasi, you're just doing the work. Parang yun nga rin yung sinabi ni James doon sa interview natin sa kanya, no? Na parang do your ordinary duties extraordinary well. So ako naman parang ginagawa ko siya. Like kunyari may binigay sa akin tapos parang kailangan ng tulong sa ganitong part kahit hindi ko naman role yun or kahit hindi ko naman kailangan tumulong, tutulong na lang ako para magawa yung show. Alam mo yun? Kunyari, sa mga sets, hindi naman kailangan na tumulong ka dyan. Hindi naman talaga natin trabaho. Hindi naman natin trabaho. Kasi, isa yun sa parang problem din eh. Ganyan na, pag ito lang yung binigay sa'yo, yan lang.
Wag ka lang, hindi mo na kailangan tumulong pa sa iba. Pero sa akin kasi, which is natutunan ko rin naman sa foundation na pinanggalingan ko sa tuloy, ganyan, na pwede ka naman tumulong. Wala namang bayad yun eh. Diba? Ganun. Yun yung ginagawa ko. So, na hindi ko alam kung napapansin ba nila o hindi. Which is yun yung hindi ko naman iniisip na, hindi, kailangan ko tong gawin para mapansin nila. Ganyan. Kung hindi nila mapapansin, sayang naman. Hindi wala akong ganung thought. Ganyan. Parang, ang gusto ko lang talaga mangyari is makatulong. Ganyan. So, being a soloist, what changed? Nothing changed. For Ano me, nagbago nothing sa'yo? changed. For me, nothing changed. Ganyan. Same as of now, syempre ilang araw pa lang naman. Diba? I mean, eto pa lang, nag-sink in na ba siya sa'yo? Kasi diba, sa akin kasi medyo natagalan mag-sink in sa akin yun eh. Ako, ngayon, sink in na rin naman siya. Ganyan. Hindi ko alam eh kung nag-sink in na o hindi. Hindi mo masabi, hindi ko rin talaga alam eh. Pero, ano ba to? Paano ba? Parang, ang nangyari kasi until now, meron akong si Punks dun sa karakter ko. Ako? Si Punks? Hindi, separation anxiety. Ganyan. Dun sa karakter ko. Kaysa dun sa pagka-announce sa akin ng soloist. Ganyan na parang namimiss ko maging Rothbard. Ganyan kasi nga sa makeup. Ganyan. Kasi parang new experience din siya sa'yo eh. Diba? Oo, ganyan. So, dun, yun pa yung parang hanggang ngayon nararamdaman ko. Ganyan. Kaysa dun sa na-announce ako ng soloist. Pero, don't get me wrong, sobrang grateful naman. Tuwang-tuwa ako yung na-announce ako ng soloist. Ganyan. Kasi it's been 10 years. 10 years ka din nagsasayaw. 10 years na ay hindi niyo sinabi sa akin eh. Na been here for 10 years, ganyan, and we can see that you are reliable, ganyan. Do you feel, like more pressured ba? Ganyan. Kasi syempre, as a company member, iba yung pressure doon. Kasi mas free ka eh. Pag soloist ka kasi, sabi nila sa company daw is like, inaakit mo pa. Tapos soloist, pag naakit mo na, nasa gitna ka na ng principal and company. So parang, yun yung sinasabi nilang purgatorio, safe place. Oo, yun sinasabi nila. Ganyan siya. Ikaw ba, may pressure ba sa'yo na nadagdag, ganyan? Kasi, new level na yun eh. May mas marami ng expectation sa'yo, di ba? Sa akin naman, wala siyang, siguro, sige, sabihin natin may pressure siya ng onte. Kasi nga, dati hindi ka nila tinitignan. Hindi nakatitig sa iyo yung mata nila. Wala silang sinasabi kahit sa'yo. sino yan, mawa principal man, or kapwa soloist, or company member, hindi ka nila tinitignan. Ganyan, kasi nga, you're a company member pa lang. Ganyan. Pero ngayon na naging soloist ka, since nasa gitna ka, titignan ka ng company, tsaka titignan ka ng principal. Titignan ka ng company kasi, nakaalis na siya. Yung principal naman, may papasok ka. And then yung soloist, ganun siya eh. Yung soloist parang, ka-level ko to ha. Parang ganyan. So, 3, ganyan. And 4 kasi even the director or co-artistic, parang titignan nila, worth it ba na pinanomote namin, ganyan. Though meron naman na rin silang reason kung ba't na-promote, ganyan. Yun yung pressure. Pero for me kasi, paano ko siya dinideal is, kung hindi ko ganun lang din, kung ano yung binibigay sa aking role. Same. Same lang din. Gagawin ko lang din yung best ko. Ganyan. So, kung i-judge nila ako, sa paggalaw ko or mga ballet technique. Sabihin na natin, specifically yan, mga pirouette, alasikon, or kaya ano yung mga gawa mong tricks. Ganyan. Kasi kailangan, parang requirement siya eh. Ganyan eh. Nararamdaman ko lang, hindi man kailangan sabihin. Pero nararamdaman ko na parang... Yun yung mga requirements. Ganyan. Kasi parang katulad mo, ikaw, naset mo na rin ikaw, yan, sila Noah, ganyan. Naset nyo na parang pag soloist, ganito eh. Ganyan. So, ako naman, kung ano lang yung maibibigay ko sa mga ganyang movement, kung ano lang yung kaya kong ibigay, yun yung bibigay ko. Ganyan. Pero, syempre, I'll work on it. Like, naman. Pero isa rin sa mga nararamdaman ko, nung soloist, yung first day class
back natin dito. Para ako nag-upgrade. Oo, para ako nagkaroon ng Solo plus 10. leveling, no? Oo, para ako nag-upgrade. Parang plus 10, ganyan. Parang, uy, tumayo. Parang mas confident ka Oo, tumayo. parang mas Yan. confident. Mayroon siyang ganyan. boost na Oo, binibigay. ganyan, boost. Para ako nakakain ng mushroom na Super Mario, nag-level May up. ganun siya. Like, Oo. mas ganun ka tumayo, mas tinitignan mo na yung mga tao. So, Mm. parang ako nga mas naging aware ako eh. Yung parang sixth sense ko nagbukas. Oo, ganyan, oo, ganyan. Pero ito lang din, ayoko lang din na na parang, yes, I'm a soloist, pero hindi ako Perfecto. iba. Akala ko perfecto eh. Same din. Hindi rin naman ako perfecto. Talagang may magagawa rin akong mali, ganyan. May magagawa rin naman tama. Ganyan. Pero yun nga, may magagawa rin mali. Hindi rin siya perfecto. Tama naman. Ganyan. Tapos, ayoko rin isipin ng mga katropa ko or mga katropa natin sa company member, ganyan, na nag-iba na. Oo. Kasi, ano yan eh, ewan ko kung sa atin lang. Pero kasi di ba kapag nag-upgrade ka, syempre, iba rin yung tingin kasi baka maging busy ka masyado. Mangyari talaga yan. Yung, syempre, magiging busy ka kasi may mga binibigay sa yung roles na kailangan mong gawin. Tapos, syempre, hindi mo na talaga makakasalamuha yung iba. Yung mga ganun. Tapos, sasabihin, hindi na nakikipag-usap to, soloist na. Ganyan. Bago ka na, ganyan. Yeah, so, yun, same lang naman. Nadagdagan lang trabaho. Kasi, parang hindi naman talaga nagbago. Siguro lang, masasabi lang nila na nagbago na tong tao na to ever since naging soloist. Kasi, dati, hindi naman siya pinapansin eh. Baka mas dumami lang yung mga responsibilities niya na Hindi, parang, dati hindi siya pinapansin. Kunyari lang ikaw, company member ka. Tapos parang, dati ka na talagang tahimik, ganyan, or di kaya seryoso, ganyan. Tapos, nung na-promote ka ng soloist, tapos, yung ka pa rin, tahimik ka pa rin, seryoso. Tapos, pag napansin nila, ito, naging soloist lang, yabang na, ganyan, tahimik na, hindi na mamansin. Pero yung ka naman talaga na dati, di ba, na-promote ka lang ng soloist, ganyan. Yun yung parang isa sa mga mistake na tingin ko. Tapos meron pa yan eh. Ay, may tanong pala ako kasi syempre, may mga, tayo, may mga feeling tayo ng ganyan. Like, do you feel like you deserve to be a soloist? Kasi mafe-feel mo yan eh. Like, syempre, may times na, may ganyan ako dati na, deserve ko ba talaga to? Ano kaya nakita nila? Parang ganyan, mapupunta ka sa ganyan eh. Ikaw ba? Sa tingin mo, nung hanggang ngayon, mula nung pagka-soloist mo, may doubt ka ba sa sarili mo or do you feel like you deserve it? Ngayon, kakapalan ko na yung mga kupare. I deserve it, man. Yes! I deserve it. Kasi, pero, explain ko, wait lang. Kasi di ba sinabi ko nga kanina na parang ang standard ko kapag soloist ka, kailangan nagagawa mo yung mga basic main thing na nagagawa dapat ng isang male ballet dancer. Which is yan nga, yung mga nasikon, ganyan, partnering. Which is yung mga bagay na yun kasi is matatrabaho. Ganyan. So, and also, kaya ako nasabing deserve ko din naman siya is, yun nga, I know sa sarili ko na binibigay ko lahat kapag nabibigyan ako ng roles, nabibigyan ako ng pagkakataon, binibigay ko lahat. Yes, syempre, minsan talaga, sumisemplang, ganyan, katulad nung nangyari nung first show, ganyan. Pero ang alam ko sa sarili ko, binibigay ko lahat. Tsaka hindi lang naman to about, hindi lang to about, hindi lang to about sa classical ballet. May, syempre, as ballet piece, mayroong mga iba't ibang, yan eh, characters. And kapag binigay sa'yo yung characters, yan, kunyari si Rothbard, kung paano mo din siya dalin. Kunyari, binigyan ka ng comedy na character, paano mo siya dadalin? Hindi lang tungkol sa ballet yung kailangan marami ka umikot, kailangan mataas ka tumalon. Pag binigyan, kunyari, yan, sabihin natin, pwede na ba sabihin yun? Kasi,
nilabas na ba yung casting natin sa Don Q? Oh, alam na. Alam na ng lahat. Hindi pa naman. Pero yun, kunyari, binigyan ka ng funny na, si Gamash ako eh. Gamash. Oh. Paano mo siya i-deliver na matutuwa yung audience and matutuwa yung director? Isa sa pinakamahirap na skill yun. Other than yung pagpirouette, mahirap magpatawa ng tao, magpatawa ng tao. Hindi siya ganun kadali. Kahit ikaw, sabihin ko sa'yo, sige nga, patawanin mo ako. Parang ganyan. Diba? Kasi, araw-araw mo re-rehearse and mag-iisip ka lagi, paano ko kaya mapapatawa yung tao na? Paano kaya ma-feel nila ako si Gamash? Or di kaya, minsan, parang, mapapatawa mo nga yung nasa paligid mo ngayon. Kaso kasi, ang kailangan mong mapatawa talaga is yung audience. Oo. Mahirap siya. Maraming concepts yung ballet na hindi lang siya about talaga sa ballet. Meron niya, maraming characters dyan. Hindi ko naman sinasabi na character lang masasayaw natin. Pero 'di ba, part siya ng ballet and hindi natin siya pwedeng tanggalin. So, yun yung sa akin. Marami tayong pwedeng aralin sa ballet. Hindi lang variation. Actually, may point ka dyan sa sinabi mo eh. Parang may naalala lang din ako na parang siguro yung iba minamaliit yung yan. Yung mga character roles. Ganyan. Like kapag binigay sa kanila, gusto ko magganto eh. Ganyan. Minsan may mga taong ganoon eh. Minamaliit nila yung character roles. Which is ako ito naramdaman ko, ay parang ano ko lang din na parang ay compare ako. Ganyan. Na uy, ito si Rodney ba't na-promote to? Ganyan. Pero ito yung ginawa mas mahirap. Ganyan. Pero si Rodney, nag-character role lang na promote. Ganyan. Diba? So, parang, ba't kailangan ganunin, no? Ewan ko Ikaw, ano masasabi mo sa ganun? Wala sa akin, Deadma. Wala lang. Basta sa akin, naniniwala ako na ballet is not just ballet. Parang marami siyang underlying na concepts. Other than yung mag-variation ka, padido. Kasi isipin mo, Don Q, tas wala si Don Q. Wala si Gamash. Diba? Wala yung father. Walang side characters. Paano mabubuo yung storya? Paano mapapaganda? Yun yung sa akin. So, wag natin minamaliit yung mga character dance. And, sobrang hirap din nun kasi kailangan mo mag-isip paano magiging effective yung character mo sa audience. Totoo naman. Tapos hindi ka pa nagsasalita. Di ba? Ang hirap pa nun. Mas mahirap yun. Through movement mo lang ilalabas yung joke mo. Di ba? So, yun. Marami tayong pwedeng alamin about sa ballet. And yan. Ako, ever since nagawa ko rin yung Rothbard, parang hindi before din naman hindi ko siya minamalit yung mga side characters. Hindi naman talaga, parang mas lalo lang lumalim. Kahit nga diba sabi ko nga, kahit maging bato ka dyan sa gilid, ipafeel mo na bato ka. Huwag mo paparamdam na iba. Sa interview natin kinasya. Pag bato ka lang. Diba? Walang maliit na roles. Speaking of interview natin doon, kila Josh, tsaka siya. Ayun, Sorry nga pala guys, sa mga nagtatanong na take this moment. Yes, sa mga nagtatanong pala kung bakit walang part 2 yung kala Josh. Kasi nakalagay doon sa unang pinost natin is part 1. So, matik may part 2 siya. Wala. Explain namin kasi nga nangyari. Wala siya. Which is, nangyayari talaga to yung ibang content creator maintindihan is nakorap siya. Nag-corrupt. Ganyan. Nakorrupt siya. So, sobrang hirap, sobrang hirap na siyang i-edit. Sobrang hirap ayusin. So, no choice talaga. Wala kaming... So, yun, Josh. And Shy. Yan. Sorry if hindi namin na... Sayang, ang ganda pa naman pinag-usapan doon, madami. Second, part. And guys, sa mga naghihintay din, sorry if hindi namin siya ma-release. And hindi na namin talaga siya ma-release kasi nga nag-corrupt na siya. And mahirap na talaga ngayon. Gawa na lang kami ng part 2 ulit nila. May interviewin na lang namin ulit sila. Yan lang. Going back, ganyan. So, yun. Ikaw ba, kung magkakaroon ka ng character role, anong gusto mong character? Saan ba to? Feel ko mas trip ko yung hinahagi sa Don ko eh. Si Sancho. Pancho?
Pancho ba yun? Sancho. Oo. Yun, gusto ko siya. Yan. Kasi nakakatawa siya eh. Yan, si Sancho. Tsaka feel ko bagay siya sa akin kasi maliit din ako eh. Okay. Yan. Pero yun. Other than may sa iba Sino pa. ba mga side character? De Corsair, sino pa ba? Giselle, Swalek. Kahit wag mong isipin na pang tall cast kasi yan eh. Katulad niya sa Giselle. Sino nga yung kalaban doon ni Albrecht na manliligaw niya kay Giselle? Yun, pwede rin yun. Ako, yari tayo. Di natin kilala yung mga Hindi, cast. hindi gusto ko kasi yung mga kasing height ko lang din para bagay sa akin. Kunyari, yung sa Le Corsair, yung hari. May hari doon? Ay, sa Le Corsair, yung hari. Yung gustong bumibili. Yung pinagbebentahan ni Para si Aladdin. yung pinagbebentahan ni yan yung gusto ko. Isa din yun. Pero yun, yun yung mga gusto kong side character lang. Yung medyo chill lang. Yung ano lang. Ako rin parang akala ko rin dati yung Rothbard ako. Sobra akong may hirapan siyang i-portray. Kasi nga, I'm known na parang makulit. Masiyahin. Ganyan. Si Rothbard kasi seryoso. Tapos talagang galit. Very Tapos opposite. ano pa yun? Ang ano rin sa akin kasi mahihain kasi ako. Pagdating sa mga expression. Sobra akong mahihain kasi nga di ko alam kung nagmumukha na akong engot pag ginagawa ko yung ganyan-ganyan. Pero lagi naman na sinasabi na dapat usually OA ka dapat eh. No? Kasi ganyan. nasa stage ka eh. And feel ko malayo din yung audience. Hindi naman nila mapapansin na talagang OA ka sa stage. Parang makikita lang nila na normal dahil nga malayo sila. Diba? Pero yun yung akin. Parang i-deliver ko ba to? Ganyan as feeling. Ganyan. Doon ko nagamit yung isa sa mga special features ng mukha ko. Ganyan, which is yung mata ko. Ganyan, kasi nga, malaki yung mata ko eh. So, expressive siya. Kasi, isa sa mga nanonotice ko sa mga villain sa movie, ganyan, is malaki yung mata nila. Ganyan. So, parang, pag ganyan, malalaman mo na galit. Eh, ganun lagi si Rothbard, diba? So, tas yung ngiti ko malaki. Ganyan. So, kita. Ganyan. Nasamahan mo pa ng makeup. Ganyan. Doon ko siya nagamit. Which is, dati nga, ayaw kong palakihin yung mata ko kasi nga, doon ako inaasar eh. Yung bata ako nun. Tarsier mga ganyan. Lagi akong inaasar niyan sa school. Tapos lagi akong napipikon, ganyan. Pero ngayon, parang, thank God ganito kasi nga nagamit ko. Ganyan. Parang, at the right time, ma-appreciate mo talaga siya. What you have to appreciate. Parang ngayon mo yung sinasabi nila na ayun yung mga gift ni God na gamitin mo kung ano yung meron ka. Hindi mo kailangan maghanap pa ng iba. Kasi ayun yun eh. Tama naman. So yun. Anong mga next pa sa'yo as a soloist? Ano yung mga sa tingin mo pa? Ano yung mga nilulook forward mo sa soloist? Ikaw? Parang, well, sana, bigyan ako ng role pa rin, ganyan. Or side role, either side role or kinda lead role, ganyan. Mga ganyan. Kunyari sa Adarna, ganyan. Florante. Ganyan. Or, ano ba, kahit bumalik ako sa core, okay lang din, ganyan. Yun yung nilook forward ko as a soloist. Ganyan. Na magamit. Ganyan. Okay. Ikaw? Look. Kung ano pa abangan nila sa akin. Ganyan. Pares tayo soloist, pare. Mga abangan nila sa akin, sabi kasi 'di ba, may nabasa akong libro. Sabi niya, say less than necessary. Sabi niya, say less than necessary. Abangan na lang nila. Abangan, say less than necessary. Say
say less. less than. Necessary. Abangan nyo na lang. Diba? Ayaw natin pangunahan lahat. Sige. Pero Kasi, excited din ako. mm, Naging soloist. marami naman din ako nilook forward. Yung kunyari, mga tour. Pero yung ibang bagay na nilook forward ko, ayoko muna siyang i-jinx. Baka hindi mangyari. Diba? May mga ganun eh. Yes. Mm. And may I add, no? Na parang yung soloist, it's not just a title. Oo naman. Ganyan. For me, yung pagka-promote ko is a proof. Kasi there are other dancers, not just in our company, but I think din naman na in also other companies, ganyan, whether they have rankings or not. Parang, hindi. Tagal ko na dito, hindi na ako napapansin, hindi na ako napopromote, ganyan. Hindi na ako mapopromote dyan kasi may mga bagong dumarating, may mas magaling sa akin, ganyan, na mas nagagawa yung ganito, ganyan. Diba? Pero ako, na-promote ako because, yun nga, dahil sa character. So, wag rin sanang manatili sa utak. Ayaw ko kung tama ba yung explanation ko na pwede ka lang ma-promote dahil magaling kang mag-variation. Technical ka. Ganyan. Pwede ka rin ma-promote kahit na ang gagawin mo is character. Ganyan. Tsaka hindi lang naman din sa akin hindi ka lang din talaga na-promote dahil nagawa mo na maayos yung character na binigay sa'yo. Ano yun, accumulation yan ng good deeds, yung mga pinagagagawa mo sa rehearsal, sa klase. Oo. Nagsushow up ka lagi, reliable ka, inaayos mo yung klase mo. And yun yung accumulation na nakita nila ng director natin. Kasi ano yan eh, soloist ka, tapos tatamad-tamad ka. Nakikita naman. I mean, factor din na dapat role model ka rin. Yes. Diba? Ganyan. So, hindi pwedeng... sinabi rin sa akin yan diba? Nang ganyan na role model. Diba? Hindi pwedeng ipopromote ka namin tapos inconsistent ka. Tapos, wala kang disiplina. Diba? So, malaking factor dapat na lagi kang nagpapakita. You always show. Ganyan na andiyan ka palagi. Like, you have to do your work. Tsaka, sabi rin sa akin is panapanahon lang din yan. Naman. Sabi nga na, good things happen for those who wait. Diba? Ganyan. Parang... Huwag natin minamadali lahat. Totoo yan. Ikaw, 10 years? 10 years. Diba? Dumating na rin sa point na parang, hindi na ako mapopromote. Ganyan. Sabi ko, planning ka na nga eh. Ganyan. Hindi naman siya negative. Ganyan. Sabi ko, baka in this story, hanggang dito lang talaga ako. Yun yung talaga nasa isipan ko na, hindi na ako siguro abot ng soloist or principal. Ganyan. May mga ganun na talagang ina-accept na nila. Tinanggap ko naman, okay lang naman din sa akin. Ganyan. Pero mapaglaruan tadhana. Bigla itong dumating. Talagang hindi ako makapaniwala, ganyan. Sabi ko pa nga doon sa isa nating principal, si Kuya Romeo. Shoutout Kuya Romeo. Sabi ko ganyan na, Kuya Romeo, pasampal nga ako. Totoo ba itong nangyayari? Sabi ko ganyan. Totoo. Sinampal niya ako. 2 beses. Ganyan. Na kahit gaano pa katagal, kung para sa'yo talaga, darating. Ikaw pa nga, buzzer beater ka pa nga, diba? Yung plano mo nga, dapat Ang plano ko, parang sinabi ko rin naman to sa kanila, sa mga director natin na hanggang 28, then after that, hanggang 28. Then after that, I'm gonna do something else, ganyan. Pero yun, I'm 28 now, buzzer beater, dumating, ganyan. So, God works in mysterious way. Yes. So, hintay lang. Tsaka, hindi lang pwedeng hintay, diba? Kailangan may gagawin ka rin talaga. Hindi kailangan mo i-proof eh. Parang isa rin sa is consistency. Ganyan. Hindi, parang, kunyari, may isang show ka na nagawa na maayos. Tapos parang, ibuboost mo na yung sarili mo na kailangan i-promote na ako. Tapos hindi ka na-promote. Ganyan. Tapos, next thing, wala na. Ganyan, diba? Parang, hindi ka consistent doon. Hindi nila
iisipin nila, ito, hanggang dito lang to. Parang Tapos, parang ano ba tawag doon? Ginagawa mo lang siya dahil may kapalit. oo, Ayan. ganyan. Oo, yan. Ginagawa Mm. mo lang siya ng dahil may kapalit na. Dapat hindi. Tapos pag hindi nangyayari yung kapalit na hinahangad mo, Wala na. wala na. Ayoko na, Wala na. tatama rin na ako ulit. Magiging ganito na ako, ganyan. Kaya kaya dyan pumapasok yung parang kailangan Patience din, ganyan. disiplina din talaga. Oo. Kasi walang tatalo sa disiplina. Yan ang parang core ng Ganyan. para mag-succeed ka sa lahat ng Patience bagay. talaga. Sen sa mga main ingredient. Yung ganong thought na gagawin mo dahil may kapalit. Ganyan. Isa yan sa mga Makakasira sa main mistakes. Hindi lang ng dancers, no? Pero as a human being. Ganyan. Mahirap naman talaga. Hindi mo naman talaga mawawala yun. Na kailangan may kapalit. Oo naman. Pero ang hindi lang maganda is after nung pangyayari na yun, or after na hindi mangyayari yung gusto mong kapalit, sobra mo nang sisirain yung sarili mo. Ganyan. Sobra mo nang i-negative yung sarili mo. Ganyan. Pwede naman yun saglit lang, tapos balik ka ulit. Diba? Parang give yourself a margin of error din na parang hindi lahat makukuha mo. Pwede ganun. Para hindi ka rin masaktan. Ano ka ba? Maraming pwedeng gawin. Basta dapat madisiplina ka lang. Ikaw ba? Ano ba yung sa tingin mo mga main mistakes ng mga ballet dancer? Sa akin, kung i-incorporate ko yung pagiging soloist ko, ano yung mga bagay na sa tingin ko nakikita ko na lang na mistakes na ginagawa ng dancer. Kaya hindi sila masyado nag-improve. Kasi dun din yun papunta sa tingin ko isa sa mga main na hindi naman main, isa sa mga mistakes na ginagawa ng dancers is they focus sa quantity. Okay. Hindi sila masyado kasi tulad niyan. Meron tayong klase everyday and yan. Nagkaklase ka ng sobrang dami. And lagi mo pinagyayabang, lagi naman ako nagkaklase tapos di ako napapansin. Tinatapos ko pa yung klase tapos di naman ako napapansin. Gagawa pa ako ng mga tricks. Diba? Pero quality ba yung pagklase mo? Sa barba, inayos mo ba yung pag-point mo? Sa pag-plie mo? Pag-pip position mo? Inayos mo ba yung pull-up mo? Inayos mo ba yung braba mo? Diba? Yung mga ganong bagay. Tsaka, mga maliliit na bagay. Maliliit na bagay lang. Kasi dyan nagiging quality, dyan ka magiging quality dancer sa maliliit na bagay. Bonus na yung malalaki. Nakakapag-tricks ka, marami kang umikot. And, isipin mo lahat naman din ng bagay na nagsimula sa maliit din. Diba? Hindi naman yan... Simula ka sa first position. Isipin mo ito na lang. Nagkaklase ka 5 times a week. May nagkaklase ng 3 times a week lang. Pero yung 3 times a week na yun, talagang sobrang quality ng klase niya. Tapos ikaw, every other day lang, okay yan, nagaganto ka lang. Tapos yung klase mo pa, hindi ganun, tinatamad ka pa. So talaga ba mag-i-improve ka nun? Inaayos mo ba, tinitingin mo ba talaga sa salamin kung tama ba yung angle ng arabes mo, tama ba yung muscle na ginagamit mo sa alasikon mo, ganyan, yung mga bagay na ganun. Kasi, klase nga dyan kalalakas di ba? Yun yung sa akin. So, feel ko, yun yung na-observe ko sa yung mga mistakes na ginagawa ng dancers. Same sa akin. Kasi dati ginagawa ko din yun. Masyado ako nagfo-focus na, sige, lagi ako magkaklase. Pero, yung mga klase din naman na yun, hindi din ganun talagang nakafocus talaga sa klase. Like, minsan inaantok ka pa. Siyempre, mangyari, pagod ka magkaklase ka, tapos, tondo-tondo ka lang. Or di kaya gagawin mo na lang yung tondo, bahala na. Diba? Ganyan. So, yun yung mga forward, ganyan. Yan. Maraming ganyan. Tapos, ano pa ba? Yung... Ako, rehearsals. Rehearsal sa'yo? Ganyan. Parang isa sa mga mistake din is minsan din naman nakakapagod talaga. Pero yun nga, tinetake for granted yung mga rehearsals. Ganyan. Oo naman.
masyado silang kampante sa rehearsal. Oo, ganyan. Parang porket nagawa ng maayos kahapon, sa show pwede na magawa yan, ganyan. Ang problem din kasi, nagbabago din yan eh. Hindi mo alam kung ano mangyayari bukas eh. Kahit nakahapon, perfect yung rehearsal nyo, kung bukas na show, hindi mo alam kung magagawa nyo ng sabay-sabay yan o hindi. Tama naman. Ganyan, di ba? No, so, minsan, yun na, nakakapag-relax tayo, Oo. ganyan. Ini-include ko yung sarili ko kasi minsan nararamdaman ko rin naman talaga siya. Oo naman. Ganyan. Pero, kailangan nating parang gisingin yung sarili natin na, uy, hindi pwedeng kailangan i-take for granted yung rehearsal. Oo naman. Ganyan. Or di kaya naman, hindi ka mag-warm up before rehearsal. Siyempre kasi may break ka after class eh. Diba? Tapos, Conditioning. oo, Parang ganyan. may break ka eh. 'Di ba? Class, tapos break, tapos rehearsal. So, hindi naman agad after ng class mo, rehearsal mo agad, meron pang iba magre-rehearsal. So, ibig sabihin, nahaba yung break mo. Tapos, tsaka ka palang magre-rehearsal. So, parang lalamigin ka, or hindi na warm yung body mo. Tapos, parang, ikaw na, gagawin mo na lang. Minsan, doon na mapasok yun nga, yung injury. Yan. Ganyan, di ba? Kaya mahalaga din yung parang conditioning kasi class will take you, parang ano yun ta? Class will only take you so far. Ganyan. Hindi porket nakapag-class ka na for that day, warm ka na for the whole day. Hindi. Kasi isipin mo kailangan pa rin ng conditioning ng katawan natin kasi ano ba especially we're growing old. Kailangan palakasin mo pa siya. Kailangan meron kang extra time for paano a little warm up will do. O kaya stretching, strengthening, yan, yung mga ganyan. Kasi isipin mo, paano mo mabubuhat o paano ka lalakas kung talagang nakafocus ka lang dito sa klase or sa rehearsal. Kailangan outside din ng nagpapalakas ka rin, may ginagawang cardio, may ginagawa kang ibang bagay para palakasin talaga yung sarili mo. Kasi, sabi nga nila, di ba, parang instrument mo yung katawan mo. So, alagaan mo yung sarili mo din. Kahit outside ng ballet, huwag ka masyadong magpuyat, mag-rest ka ng maayos. Tsaka sa feeling ko rin, isa sa mga I think mistakes is kung sino yung environment natin. Sino sinasamahan natin. Kasi, yan, sinabi yung nasa circle natin. Yung nasa circle mo. Kunyari, ikaw, napapasama ka sa mga dancers or sabihin natin sa mga tao. Kahit sabihin natin ibang trabaho. Sabi nga, di ba nila na parang kung sino yung mga nasa environment mo, yun ka. Oo. So, parang yung sinasabi na, tell me your friends. Meron pa isang saying na nakalimutan ko lang. Pero, yun. Ako yun yung nasisipan ko. Parang tell me your friends and I will tell you who you are. Ewan ko kung tama ba. Comment nyo na lang kung ano yung yung saying eh. Pero, ganun. Isipin mo nagkaklase ka pag napunta ka sa isang environment na sobrang gagaling ng mga tao, tapos, syempre mapupush ka. Kailangan mo rin gumaling. Mapupush ka kasi, ang gaganda ng backbend nito Work mo ngayon yung backbend mo. Ang tataas ng mga extensions nito Syempre mag-i-split ka. Syempre gusto mo rin ganun kataas Parang naapektuhan ka ng environment mo. So kailangan kapag sa ganyan, be wise, ganyan. Be wise kung sino yung sasamahan mo rin. Kunyari nakakaikot to. Kaibiganin ko paturo ko dito, di ba? Pero kung yung kasama mo naman is stagnant lang masyado, like chill, relax. Okay lang 'yan. Kaya mo na sila naman yung nakakagawa. Sila lang naman makakagawa niyan, di ba? I mean, paano ka mag-i-improve talaga kung ganun yung mindset, di ba? Isa yun So, sa tingin ko, isa sa mga mistakes nga yun, yung kailangan piliin mo rin kung sino yung environment na sasamahan mo. Na matutulungan kang mag-grow. Matutulungan ka. Kasi naman, mukmuk ka ng mukmuk, tapos wala ka naman ginagawa. Pero, rin, katulad din ng sinabi mo medyo anuhin ko yung sinabi mo na, kunyari, yun nga, ito, nakakaikot to parang kakaibiganin ko nga. Pero yun naman yung taong yun is, pag kinaibigan ka, bubulihin ka, or ida-down ka. Diba? Hindi rin maganda. So, yun nga, be wise din. Alamin mo rin kung ano yung character nila or personality nila. Pero, yun, basta general na environment, mahalaga din siya sa akin. So, yun. Feel ko, marami kasi nakaka-feel na ganyan, ba't di sila nag-i-improve? Sa tingin ko yun yung mga mistakes na ginagawa nila.
Or ginagawa din natin minsan. Mhm. Kahit hindi naman tayo aware, Oo. nagagawa natin yan. Like, minsan, tinitake advantage din natin yung klase. Kahit di natin sabihin. Mhm. Huwag na tayo sinungaling. Oo. Hindi naman tayo perfecto. Oo, hindi naman talaga. Pero syempre, most of the time, inayos namin yung klase as much as possible. Oo. Ayaw naman namin na, Sabi ko nga dati sa mga iba pa nating mga podcast is, hindi naman natin always, everyday mabibigay yung 100%. hindi na. There will come a day na parang ngayon 40% ka lang talaga. Or di kaya 50, 60, 30. Ganun yan eh. Minsan Monday, 40, 50, 60. Pagdating ng Thursday, bababa ng 20, ganyan. Pero ano yun, syempre meron namang, hindi naman dapat araw-araw na talagang hard work, talagang push. Kailangan mo rin may work smart. Kailangan work smart ka rin. Kung talagang hindi kaya, wag mo na i-push. Kailangan pakiramdaman mo yung katawan mo na kung pagod ka talaga ngayon and alam mo kinabukasan medyo mabigat yung gagawin mo, save mo na yung sarili mo na i-save mo na yung sarili mo na mag-rest. And wag mo nang ipilit kasi doon nangyayari injury, fatigue, yan. Hindi mo magagawa yung mga bagay na dapat mong gawin kung pinupush mo lagi yung sarili mo to the limits, di ba? So, sa tingin ko yun din, may mga mentality kasi minsan na kailangan ganto, yan. Pero hindi naman siya ganun. Kaya nga may rest may recovery time tayo diba? Yes, importante Especially yun. muscle tsaka utak yan, dugot pawis yan Kailangan din yan. Diet, yung mga food, kinakain mo. ganyan. Yan. So, isipin mo, lalabas pagkatapos mo ng klase, iinom-inom ka. Tapos pupuyat ka. Hindi paano wala na? namang masama sa ganun. Wala masama pero ganun. Pero parang lagi-lagiin. Diba? Diba? May mga time talaga for recreational activities, yung mga ganyan. Games, o kaya inom, party, celebrating. Wala namang masama doon. Pero dahil hindi namin kayo pinipigilan ha. wala. Mamaya sabihin nyo, hindi, dapat ito yung sinabi nila ganyan. Yeah, kaya nga sabi nila, 'di ba? Balance everything. Kailangan sobrang masama ang sobra, masama din ang kulang. So, kailangan balanse lang siya sa lahat. So, yun. Sa akin yun yung sa akin yung mga mistakes nila. Isa pa. Which is ito, nararamdaman ko rin naman to minsan. Okay. Parang sakit ng likod ko, guys. Walang sandalan. Parang sobrang nating dinidibdib kapag nasasabihan tayo ng mga director natin. Yeah. May mga ganun naman. Ganyan. Sa mga dancers. Which is, di rin naman, again, this Ballet Podcast, so, more on dancers tayo. Ganyan. Yan. Pero yun, parang masyado nating dinidibdib. Ganyan. Yung sinasabi ng mga director natin. Which is, minsan ako nararamdaman ko. Aminado rin naman ako. Ganyan, na nararamdaman ko rin naman siya. Pero, as time goes by, parang, imbis na tignan ko yung masamang, or yung sinabi sa akin ng director, ganyan, or ng co-artistic, or ng rehearsal master, parang mas ina-analyze ko na lang siya. Ganyan, kung bakit ganito yung naging comment sa akin. Baka nga naman sobra yung binibigay ko. Or OA na yung ginagawa ko. Ganyan. Diba? So, maganda rin kayo may nakikritik sa inyo. Kasi may mga dancer na gano'n Na parang, kunyari, for a long time, hindi sila napapansin. Hindi sila nasasabihan ng gano'n? Hindi sila nasasabihan. Parang they're just there. Tapos, at that moment, napansin sila. And, napansin pa sila in a way na hindi maganda. Napagalitan sila. Ganyan. Ikaw wala ka sa ninya. Ikaw ganito, ganyan. Ngayon, dahil for a long time, hindi ka napapansin, sobra mong didibdibin ngayon. Parang, sobra mong igagalit, ganyan. May inis ka. Napansin ka lang naman, little detail lang naman, ganyan. Parang, or di kaya naman hindi natin masasabi na yung director or yung rehearsal parang masyado master. entitled siguro pa. Parang Ito, masyado. hindi naman to, hindi to pasok sa company member. Lahat to. General, company member, soloist, or principal. Ganyan. Kahit naman sa mga apprentice, may mga ganyan. Kahit na anong kaya sa mga rank. School, maraming ganyan na sasabihin. Parang masyadong dinidibdib na imbis na i-analyze mo. Siyempre, parang
ano ba 'to, madi-distinguish mo naman kung pinagtitripan ka na o hindi. Naman. Ng rehearsal master o ano eh. Oo naman. Pero kung sa tingin mo naman is valid, Oo ganyan. naman. Yung, syempre ang una talaga nating Take it into consideration. ang una dapat. talaga nating mararamdaman yan is yun nga, galit or may inis ka kagad. Ganyan. Kasi nasabihan ka out of nowhere. Hindi ka naman talaga napapansin. Usually dapat dati pag pa. ganyan, kunyari napagsabihan ka, like isipin mo talaga upo ka muna saglit, yung emosyon mo, Isang tabi santabi mo muna, ganyan. isipin mo muna, ganun ba talaga yung ginawa ko or talaga bang may mali akong ginawa? O siguro pag na-realize mo na may mali ka, lalapit ka, ay sorry po. Diba? Ganyan. Wala namang masama, hindi naman nakakababa ng pagiging ballet dancer mo yun o kaya pagiging tao. Wala namang masama sa ganun. Kaya, yun. Kaya maganda rin na na, alam mo yun, may nag-remind sa atin na kailangan meron tayong communication. Yan. Pero, for me, yun nga, yung communication na yan is not enough if there's no comprehension. Ano naman? Like, yan, sa atin, kunyari. Ha? Sa atin, parang kunyari, nagko-communicate lang tayo. Ha? Walang comprehension? Nagko-communicate lang tayo, parang sasabihin ko sa'yo, ikaw Pangs ka ganina. Parang sablay yung klase mo, ganyan. Papasok lang dito. Yan, communication. Sabi ka lang, oo nga. Ganyan. Pero kung may comprehension ka, iintindi mo, paano sablay, ganyan. Tapos, ganito ba yan? Tapos yun, mag-uusap na tayo. Yun na yung comprehension. Doon na yung para sa akin. Kasi hindi sapat talaga yung communication lang. Parang ganyan. Kasi ang ginagawa ng iba, yun lang. Walang comprehension. Yan, hindi na nila iniintindi kung bakit nasabi sa kanila yun, bakit gano'n yung sinabi ng tao sa kanila. Ganyan. Ano naman. Tama naman yan. So yun lang yung parang nakita ko na mga mistakes nila. Other than yung mga ibang bagay. Which is kaganina napag-usapan din natin kaganina. I-emphasize lang natin siguro na parang hindi lahat ng sayaw is technical. Kailangan talaga i-perform mo. Ganyan. Na huwag kang madadown sa sarili mo kung magagawa mo 3 pirouette lang. Oo naman. Ganyan. Kasi tumawag ka dyan ng mga, alam mo yun, normal people lang. Hindi naman nila kayang gawin yan na turn out lahat talaga eh. Ganyan. Makakaikot sila or ewan ko, tama ba yung form ganyan. Ang point ko doon is, minsan wag nating, yun nga, wag quantity or wag masyadong technical. Dapat more on quality tayo. Kasi, ang aim talaga natin is to tell a story. Lalo na yung job natin as a ballet dancer. In a form na hindi normal. Yan, turn out, ganyan, and everything. Yun yung parang wag nating kalimutan. Kasi isipin mo ewan ko kung tama ba, balik nung sinuunang panahon ba, naglalakad ba sila turn out talaga? Diba? Hindi. Kaya parang ano siya, abnormal. Yung ginagawa natin. Totoo naman talaga yun. So, parang yun, isa rin sa mga parang nakikita kong mistake, ganyan, na kunyari, sa rehearsal, nagagawa mo ng 7, 8, ganyan. Pero pagdating sa show, nagawa mo 3 lang, tapos sobra kang panghihinaan ng loob. Ganyan. Nakakalimutan mo yung ibang part na, hindi lang puro technical yan parang tell a story din. Perform ka talaga. Ganyan. Ito, yun naman yung mga natin, napagdaanan din natin yung mga yan. Like, masyado tayong fixated sa techniques, sa kung paano natin magagawa ng hindi na natin, nakakalimutan natin yung storya. Kaya nga minsan kahit modern pa yan, parang masyado tayong gigil sa steps. Hindi na natin na bibigay yung storya ng maayos. Kaya nga 'di ba, eto parang recently lang, relevant pa nga 'to may mga hindi ko alam, speculations lang ata to na binigay sa inyo yung choreography na yan kasi may storya. Ngayon kung iibahin nyo siya, medyo may iba na yung story niya. I mean, okay lang naman magbigay-bigay kayo ng ad-lib ng onte, ganyan. Pero nawawala yung essence or yung story na binigay sa inyong choreographer.
So, kailangan hindi siya mawala. Pwede kayo magbigay ng ibang Mag-add-on. add-ons. Oo. Pero, wag sana Sobra. sumobra. Kasi nga, Aha. lahat ng sobra is masama. Mm. Yun, yung mga ganun lang na bagay. Yun lang yung naisip ko. Ikaw ba, meron ka pa? Ako, wala naman na. Ngayon lang din yung mga na-observe ko and na-experience ko rin. Yan, yung mga So ginawa. far. Yeah. And kung, Leading to your soloist promotion. Yan yung Oo. mga mistakes na nagawa and Aha, na ano ganyan. natin. Yun, so pinag-usapan lang namin dito is yung celebration ng soloist niya. Soloist, guys. And tsaka yung mga mistakes na sa tingin namin, nagawa na namin and nakikita pa namin din sa iba. Actually, wala naman perfect na dancer. Ako, feel ko rin naman Oo. nagagawa ko rin naman Oo yan. naman. Minsan, I just need to remind myself or, yun nga, yung grow. Diyan ka kasi uhubugin Mhm. ng mga bagay na yan, yung mga pagkakamali na yan. Siyempre, hindi ka naman pinanganak sa mundong to na Oo. perfect ka na agad eh. Oo, totoo naman. Diba? So, yun. And, yun. Salamat sa Oh, panonood. yes. And sa tingin nyo, kung may naisip pa kayo na mga common mistakes, huwag Na. kayong mahiyang i-comment yan sa Mm. comment section. Or di kaya, yun lang naman, i-comment lang naman sa comment section. Ganyan. Yes! Yes, and kung nagustuhan nyo yung podcast namin today, please don't forget to click The notification. or the subscribe button. Yan. Para updated So, kayo. ba lang. So, Ah. sige na guys, pabuti natin ng 100. Nakaka-80 na kami. Baka naman. Oo, di ba? Ganyan. Yan. Pag kami nakabot ng 100, pamimigay ako ng kotse. Di ba? May kotse na kayo. Yeah. So, yun. Salamat sa panonood and sana nag-enjoy kayo and thank you. Yeah. Yes, and once again, I'm Oni. I'm Pangs. Sayaw mo, chika namin. Yes. And in case you don't see me, good morning, good evening, and good night. Ay, alam ko yan. Truman yan. Sa Truman Show. So, yun.